Tawagin nyo na lang akong Ramon. Dating crew dito sa isang maliit na gasolinahan, malapit lang sa Kamaynilaan. Lumaki nga pala ako sa Cavite, galing sa karaniwang pamilya. Mangingisda ang tatay ko, naglalako naman ng gulay si nanay. Pangunahing inaasahan ako ng pamilya kaya bata pa lang, sanay na akong magbanat ng motor. Hanggang high school lang ang inabot ko kasi kailangan kong tumulong sa pamilya. Nagtrabaho na ako sa construction, naging kargador sa pantalan, at kung ano-ano pa para makatulong lang sa pamilya ko dito Val. Nung natanggap ako ang crew sa gasolinahan, masaya ako dahil mas magiging magaang ang buhay ko. Sa araw-araw, siguradong may kita. Basta pumasok lang ako, okay na. May benta o wala ang gasolinahan, sasahod ako, naisip ko pa. Sa totoo lang, may kaibahan ng vibes dito, lalo kapag gabi na. Sanay kasi ako sa maraming tao, kaya lang ramdam mo na parang may ibang presensya kong kasama. O kaya naman, may darating na disgrasya. Ganon ang pakiramdam ko dito tuwing papasok sa trabaho. Higit sa lahat kapag 10 oras na ng gabi, idagdag mo pa na mag-isa ako sa shop. Kahit naman mukhang tigasin ang itsura ko, hindi ko maiwasang makaramdam na matakot paminsan-minsan. Medyo luma na ang gasolinahan. May ilan na ring sirang mga tiles sa flooring. Nasa tabi ito ng highway, malayo sa mga kabahayan. Madalas, tahimik na tahimik pag gabi na. Malabo na ang ilang ilaw ng mga gas pump. Yung iba nga, hundido na. Konti na lang, bibigay na. Ayaw namang ipaayos ng may-ari dahil kulang daw sa budget. Merong maliit na convenience store sa loob na halos palagi namang walang tao, maliban sa akin. May mga tao na paminsan-minsan dumaraan para magpagas o kaya bibili ng pagkain. Pero kadalasan, ugong lang ng ref ang naririnig kong ingay. Kasama na yung mga nagdadaang pailan-ilan na sasakyan sa kalsada. Kadalasan mga truck. Nakapaligid naman sa amin patataas na talahib at naglalaki ang puno na siguradong matanda pa sa tatay ng lolo ko. Presko ang malamig na hangin sa labas. Kahit nga parte pa ito ng Maynila. Ramdam mo ang weird na aura. Yun bang tahimik pero nakakatindig balahibo pa rin. Basta, hindi ko may paliwanag. Ang trabaho ko dito sa gasolinahan ay simple lang pero nakakapagod din. Paano kasi? Nag-iisa lang ako. Pagpasok ko ng alas 5 ng hapon, ini-inspection ko agad ang mga gas pump. Sinisigurado kong kumpleto ang mga paninda sa istante. Pagkatapos, lilinisin ko yung convenience store kahit na halos walang bumibili sa loob. Kapag may dumarating na kotse o truck, kailangan kong mabilis na kumilos at mag-assist para siguradong maayos ang pagpapakarga nila ng gas. Kung sinuswerte, meron naman tip. O kaya matamis ng ngiti ng mga customer. Sa pagitan ng mga oras na hindi busy, nagwawalis ako sa labas. Maya't maya, nagkalat ang mga dahon Medyo boring kapag walang tao. Kaya minsan, nagkakape ako o kaya'y nakikinig sa radyo para hindi lang antukin. Pag alas 12 na ng hating gabi, halos wala nang dumarating, kaya nagiging mahirap labanan ng antok. Kaya lang kailangan lagi akong gising hanggang matapos ko ang duty ko. May mga pagkakataong hindi ko talaga inaasahan na nangyayari dito sa gasolinahan. Isang gabi, habang ako'y nagbabantay ng tahimik na nagkakape, biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking mukhang mga sige at lasing. Isa sa kanila ang nagsabi na ibigay ko raw ang kita ng buong araw, habang yung isa naman ay naglabas ng patalim, tapos itinutok sa akin. Sa kaba ko,
Hindi ko na alam kung paano tatakbo o hihingi ng tulong dahil wala ring ibang tao. Sinubukan kong maging kalmado. Sinabing wala namang masyadong kita sa gasolinahan. Kaya lang tila hindi sila naniniwala. Itinulak ako ng lalaking nagtutok sa akin ng patalim. Tumama ang likod ko sa matigas na gilid ng counter. Akala ko, doon na magtatapos ang buhay ko. Bago pa sila makalapit sa akin, bigla may pumaradang patrol ng mga tanod sa harap ng gasolinahan. Sakto lang ang timing nun, Tito Val. Nang makita nilang may nangyayaring hindi maganda, agad silang rumisponde. Nagsitakbuhan ng mga lalaki. Agad namang inasikaso ako ng mga tanod. Siniguro nilang ligtas ako at tinulungan akong tumayo. Medyo masakit ang likod ko noon. Dahil sa tulong nila, nakahinga na ako ng maluwag. Nakita pala nilang patungo ang grupo sa gasolinahan kaya agad nila itong sinundan. Kilala pala nila itong notoryo sa lugar nila. Isang gabi, may pumasok na matandang babae na sobrang payat. Akay-akay ito ng isang dalagitan na sa tansya ko ay nasa 12 anyos lang. Ang una kong akala, baliwang matanda dahil panay ang iling nito ng ulo. Bumubulong din ito sa sarili habang pinakausap ang mga candy at mga chips na nakadisplay sa convenience store. Dumampot lang ang maglola ng ilang 3-in-1 na kape at biskwit. Paglapit nila sa counter para magbayad, malumanay na nagsalita ang matanda. Kaya lang parang hindi ito sa akin nakatingin. Tila sa kung sinong nasa likod ko. Walang ano-ano, ay humingi ng paumanhin ang dalagita. Sinabing ganun lang talaga ang kilos ng lola niya dahil sa sakit nitong Alzheimer's. Umaatake na naman daw. Nabanggit niyang bago pala ang crew ng tindahan at sila ay matagal na palang suki doon. May insidente pang pumasok ang isang lalaking nakahuli. Mabaho at tila matagal nang hindi naliligo. Medyo nangamba ako dahil tingin ko ay may sira sa ulo o delikado siya. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa ref, kumuha ng malamig na beer. Nakatingin lang sa akin ng matagal habang nakasandal sa pinto nito. Sa kaba ko, inisip ko na baka lasing o may tinatagong masamang balak. Natakot ako nung lumapit siya. Tumingin sa akin ng diretsyo. Maya-maya, nagabot ng eksaktong pambayad. Tumango lang bago lumabas na parang walang nangyari. Naisip ko na baka wala siyang masyadong pera, kaya ganun ang itsura niya, Tito Val. At minsan pa, sa kalagitnaan ng gabi, may isang lalaki na pumarada sa gasolinahan, natila lang ako sa alak. Nakatingin lang siya sa malayo. Tapos, tinanong ko ito kung okay lang siya. Imbis na sumagot, inabot lang niya ang bayad sa gas. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla na lang siyang tumawa ng walang dahilan. Kinilabutan ako. Tapos, sinabi niyang galing siya sa gimikan at kailangan niya magbaneho pa uwi ng lasing. Nang umalis siya, hindi ko maiwasang mapaghinalaan ito ng hindi maganda. Bandang Disyembre, malamig noon, pero matumal pa rin ang tindahan. Halos walang katao-tao kaya hindi ko mapigilang maiglip habang nakaupo sa may counter. Saglit pa, naramdaman ko na may kumakalabit sa balikat ko. Agad akong napabalikwas ng gising. Nasa harapan ko na pala ang isang lalaking sa tansya ko ay nasa 30 anyos na. Napaatras ako ng bahagya. Hindi lang dahil sa gulat, kundi sa itsura niya. Mataba siya, matangkad. Suot ang sira-sirang coat na parang mula pa sa ibang panahon. Magulo ang buhok niya, kulot-kulot at madungis. Nakatingin lang siya sa akin ng matagal. Nakapulupot ang mga kamay niya sa dibdib na
Parang giniginaw o may itinatago. Nang magbukas ako ng bibig para tanungin kung ano ang kailangan niya, nagsalita siya ng pabulong. Tubig? Baka may tubig ka dyan? Hindi ako agad nakapagsalita. May kung anong mabigat sa paligid na hindi ko may paliwanag. Nangingilabot ako. Sige boss, sandali lang, sabi ko. Pilit ko nilalabanan ng kilabot habang naglalakad para kumuha ng mineral water sa ref. Kaya lang, pagbalik ko, wala na siya. Nagpalinga-linga pa ako. Tinawag siya ng mahina pero wala talaga eh. Nang sumunod na gabi, nagbabantay ako at sinadyang manatiling gising para hindi na ako magulat kung sakaling may bibili. Tahimik ang paligid at abala ako sa pag-aayos ng mga items sa counter nang biglang nalaglag ang isang supot ng chips. Agad akong yumuko para pulutin ito. Laking gulat ko na lang nang mapansin na nandun na naman ang lalaking nakakot pagtayo ko. Andun siya sa harapan ko. Nakatitig ng diretso sa akin. Iba ang itsura niya ngayon. Mas marumi ang coat niya. May mga bakas pa nga ng putik sa pantalon. Seryoso ang mukha niya kaya lang ang mga kamay niya ay nanginginig at humihinga siya ng mabigat. Parang galing sa matinding pagod. Bago pa man ako nakapagsalita, sinabi niya ulit na, "Tubig? Baka may tubig ka dyan?" Dali-dali ako kumuha ng bote ng mineral water. Kaya lang, nang malingat na naman ako, wala na naman. Kaya napakamot na lang ako ng ulo, Tito Val. Sa huling beses na nagpakita siya, mas kakaiba na talaga. Hindi na siya tumayo o lumapit sa akin. Nasa labas na siya ng gasolinahan. Nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Tila nanginginig sa lamig. Nakayuko lang siya. Hindi ako tinitignan. At halatang mas lalo pang nagkakandasira ang suot niyang coat. Sinubukan kong lumabas para lapitan siya. Kaya lang bago ko pa magawang tawagin siya, lumakad siya papalayo. Patungo sa dilim ng kalsada. Hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Noong panahon na yon, hindi ko alam kung bakit siya pumupunta sa gasolinahan o kung may kailangan siyang hindi masabi. Tuwing naiisip ko ang kanyang kakaibang itsura, nararamdaman ko pa rin ang kilabot. Madalas kong makita sa labas si Mang Boy, ang matandang kargador sa gasolinahan. Hindi talaga siya kasama sa mga kulo ng gasolinahan. Palagi lang itong nandun para tumulong sa mga taong may papabuhat, kapalit ng kaunting barya. At saka, nag-iipon ng mga karton at mga scrap na pwedeng maibenta. Nasa 60 anyos na siguro ang edad niya. Nakasuot lagi ng sombrerong sira-sira with matching na tupod na sinelas. Kapansin-pansin ang kanyang sobrang kulubot na balat na tila nabilad ng matagal sa arawan. Doon siya madalas na nakatambay sa likod ng convenience store. Naninigarilyo tapos tulala sa kawalan o kaya'y abala sa pag-aayos ng mga kalakal niya. Kakaiba rin ang amoy niya. Magkahalong usok, langis at lumang damit. Palatandaan ng matagal na pagtambay sa gasolinahan. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa counter, lumapit si Mamboy nang hindi ko inaasahan. "Ramon, nakita mo na ba ulit yung lalaki?" Sabi niya na may seryosong tono na bihira sa kanya. Napakunot ang noo ko dahil hindi ko naman nasabi sa kanya ang tungkol sa mga pangyayari. Kaya lang bago pa ako nakasagot, ngumiti siya at bumulong. Marami na ang nagkwento sa akin tungkol sa kanya. Bumapang ang kilabot sa buong katawang ko nang sinabi niya yun. Napapansin ko na panay ang lingon niya sa pintuan. Parang may inaasahan. Kinabahan ako. Parang alam ni Mang Boy ang mga naiisip ko at nararamdaman.
kahit hindi ko pa siya kinukwentuhan. Nagtataka na rin ako kung bakit mukhang kabisado niya ang bawat oras at galaw ng lalaki. Para bang matagal na niyang nasaksihan ng lahat ng ito. Sa tuwing may idadagdag siyang impormasyon tungkol sa lalaki, tulad ng lugar kung saan siya palaging nagpapakita o ang eksaktong oras ng gabi, palagi itong tugma sa mga nangyayari sa akin. Isang beses pa nga, sinabi niya sa akin, "Hindi mo ba nakapansin? Lagi siyang dumarating pag ikaw lang ang mag-isa dito." Para bang may alam si Mamboy sa bawat detalye na minsan ay hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Nagtakda ako ng plano na magtago sa likod ng mataas na istante ng mga tinda sa convenience store. Eksaktong sa oras kung kailan madalas magpakita ang lalaki. Alam kong darating siya at handa na akong makita kung sino nga ba talaga siya. Habang nakatago ako, napayuko ako at medyo inip na. Kaya tinanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. Maya-maya, naramdaman ko na umihip ang malamig na hangin. Tumindig ang mga balahibo ko, Tito Val. Tila may presensya sa hindi kalayuan. Itinuto ko ang mga mata ko sa pintuan ng convenience store. Sa isang iglap, may nakita akong unti-unting bumabangon mula sa sahig. Parang usok na sumisingaw sa konkretong semento. Dahan-dahang nabubuo ang isang katawan. Kasabay ng pagkabuo ng kanyang katawan, mula sa hangin ay nabigla ako. Natulala sa takot. Muling tumambad ang lalaking nakasuot ng coat. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Pakiramdam ko parang tumigil ang oras. Nanghina ang katawan ko. Sobrang bilis ng kabog ng puso ko. Maya-maya pa, namalayan ko na lang na ginigising na ako ni Mamboy habang nakahandusay ako sa flooring ng convenience store. Alam mo ba kung sino yung lalaking iyon? Siya si Andres, ang nakatatanda kong kapatid. Sambit niya sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan niya bago ulit nagsalita. Dati siyang nagtrabaho sa isang construction site malapit dito. Bata pa ako noon. Suki siya ng tubig dito dahil lagi siyang nauuhaw. Pero isang gabi, nasagasaan siya sa harap ng gasolinahan. Hindi siya nakaligtas. Simula noon, nagpapakita na siya tuwing oras ng gabi sa halos lahat ng nagdingko ng gasolinahan para humingi ng tubig. Simula noon, iniiwan ko ang isang bote ng tubig sa counter. Kung babalik ang lalaki, natitiyak kong may tubig na siyang masisilayan. Baka sakaling balang araw, makamtanan niya ang pahinga na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi ko na talaga kaya mag-duty pa sa gasolinahan kapag panggabi. Ilang linggo ang lumipas, nagpatuloy ang mga kakaibang pakiramdam. Paminsan-minsan, nakakaramdam pa rin ako ng mga presensya sa paligid. Kaya lang, wala naman akong nakikita. Ang mga paninda sa istante ay nagugulo ng walang dahilan. May mga gamit na nawawala at kusa na lang makikita sa iba't ibang lugar ng convenience store. Nang tumagal, naging matumal at mahina na ang kita ng gasolinahan, pati na yung convenience store. Hindi na rin kinaya ng may-ari na ipagpatuloy pa yung negosyo. Total, nalulugi naman daw. Pinili na lang niyang isara na. Bago ako umalis, binayaran pa ako ng may-ari ng konting halaga bilang pasasalamat sa aking serbisyo. Bumalik ako sa Cavite at naghanap ng ibang paraan para makapaghanap buhay. Nagpatayo ako ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng bahay namin. Hindi man kalakihan pero kumikita naman. Hindi na kasing hirap ng dati. Nakaluluwag-luwag na rin sa buhay. Masaya na ako dito kahit papano. May mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin. Yung bang mairaos ang gastusin sa isang araw na walang pag-aalala, okay na yon.
Sa hindi sinasadyang pagkakataon, Tito Val, napadaan ako doon sa direksyon ng dati kong pinapasukan. Nakasakay ako sa isang pampasaherong jeep. Wala na ang dating convenience store. Napansin ko ang isang bagong tindahan na nakatayo sa lugar ng gasolinahan. Nagsisimula sa letter A ang pangalan ng convenience store. Hindi ko na bibigyan ng ibang clue. Baka kasi bawal sabihin dito. Alam nyo na yun, di ba? Habang tinitignan ko to, bumabalik yung mga alaala na naranasan ko doon, lalo na yung mga kababalaghan. Naglalaro ulit sa imahinasyon ko. Sana, hindi na maranasan ni naman ang mga takot na dinanas ko doon sa lugar na iyon. Wish ko lang,